Hello! Say kimchi! Meron akong isa't kalahating Chinese cabbage dito. And then, tinanggal ko yung mga matitigas na part. And of course, iwain natin siya ng mga ang haba ay 1 inch lang. And then, ilagay natin sa malaking planggana. Lagyan natin siya ng asin. Mas maganda sana kung rock salt, pero iodized salt lang ang meron dito. Nakakatulong ito para ma-drain yung excess water sa gulay. Then, halu-haluin natin siya para kumalat yung asin sa ating cabbage. And then, iwanan natin siya ng at least mga 2 oras at halu-haluin natin kada 30 minutes. After 2 oras na mababad sa asin, mapapansin nyo yung matigas na part sa ating cabbage is hindi siya nabibreak, nabibend lang siya. Yan yung kailangan na texture natin. And of course, hugasan nating maigi hanggang sa mawala yung alat. Mga 2 o 3 beses mong huhugasan and i-drain mo siya ng maigi hanggang sa wala ng tubig na natitira sa ating cabbage. Then pagkatapos is maglulugaw tayo. Naglagay ako ng 1 kalahating cup ng rice flour. And of course, syempre nilagyan ko ng 2 cup na water. Haluin natin hanggang sa mawala yung mga buo-buo. And pagkatapos is lagyan natin ng asukal para manamis-namis ang ating lugaw. Pwede kayong gumamit ng glutinous rice flour or pwede din sa sinauna is yung mga unang sabaw ng sinaing. Pero mas okay na tong ganito. And then after that, ilagay na natin siya sa stove at buksan natin ang apoy sa mahina lamang para hindi magdumikit yung ating lugaw. And then, halu-haluin natin hanggang sa makuha natin yung consistency na parang paste. Ayan. Pagkatapos niyan is patay na natin yung apoy at hayaan natin siyang lumamig. Next, i-blender natin ng luya, bawang, sibuyas at may 2 kutsarang patis. Lagay natin sa malaking bowl ang ating lugaw dahil malamig na. And then, yung ating blender na luya, bawang, sibuyas na may patis. Pagsamasamahin natin sila dyan kasi yan yung mga ingredients na magpapalasa sa ating kimchi. Next naman natin ang ating pangpa-spicy. Gochujang ang gagamitin ko instead of gochujaro. Yung gochujaro is yung red hot chili powder. Since ang gochujang ay gawa din naman sa red hot chili powder na merong rice paste, yan na lang gamitin natin. Huwag na tayo maghanap ng wala. Maging kontento na lang tayo kung anong meron. So, yun na nga, hinugutan pa. Haluin natin siyang maigi hanggang sa maging even na ang kanyang kulay. Then, ilagay na natin ang ating shredded na carrots and radish. Isama na rin natin yung green onions. Saka natin haluin siya ng maigi. Kailangan even na lahat at meron ng sauce ang lahat ng gulay. And then, titikman natin siya kung okay na ba sa atin yung lasa, kung saktong maanghang lang at sakto din yung kanyang alat. Pagka hindi pa, magdagdag kayo ulit ng patis. Once okay na yung lasa, ilagay na natin syempre ang ating cabbage. Yan, ilagay natin lahat. And mukha lang yan marami pero mamaya pagka nahalo na natin lahat ng ingredients, kukunti na lang yan. And then haluin natin siyang maigi. Pero para sa magandang result is pwede natin siyang haluin gamit ang ating mga kamay. And gumamit lang tayo ng gloves kung ayaw natin na mismong kamay natin ang gagamitin. Pero sa akin, sinaga ko na lang na magkutsara kasi syempre yung sauce na yan, didikit lahat yan sa kamay mo. So, yan, ready na siya. Ilagay natin sa isang malinis at dry na container at iiwanan natin siya for about 2 to 3 days sa room temperature bago natin siya pwedeng kainin kasi nandoon ang best taste ng kimchi.